Si Mr. FLM na busy sa kanyang grand humanitarian tomorrow. Actually, it's June 11 up to 13. Ito po ay set up pa lamang ng para sa humanitarian tomorrow. Ayan, mamimigay po siya ng mga cellphones para sa mga estudyanteng may karangalan dito po sa lugar ng Ramon Isabela. Ayan. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po, kung nakikita nyo po, ang mga boxes ng salamin, cellphones, wheelchair. Ito po ang wheelchair, na isang truck na wheelchair na hindi pa po tapos sakutin. Ito po ang libo-libong salamin na ipamimigay bukas sa mga malalabong mata. At meron po siyang mga kasamang mga doktor. Kompleto po, technician, marami po. The eyeglasses, we have 400,000 pieces of eyeglasses. Wow. And look at the heart piece. Mo yung heart piece ng ating mga salamin na ibibigay. Ayun po ang mga wheelchair na hinahakot isa-isa, ang isang truck na wheelchair. So, ito, salamin pa rin. This is 3 days. Sige. Ayan, busy po. Patungan nyo sa ibabaw. Andito po kami ngayon sa Ramon Gymnasium sa Isabela. Puro naman, Ayan po. Salaminan ko na. Ayan. Mag-unbox po tayo ng isang wheelchair. Ito po, isa pa sa mga ipamimigay. May kanya-kanya pong groceries. Ayan. Tayo po ay mag-unbox ng isang wheelchair. Ayan po. Ayan. Ayan po. Vlogger na hypocrite, kayo, huwag kayong puro pasikat. Dapat hindi yung mga sikat na sinasakyan nyo. Dapat ang tinutulungan nyo ay yung mga taong higit na nangangailangan, especially yung less fortunate people of the society. Bukas, ipapahiya ko kayo mga hypocrite vlogger kayo. Yan ang gagawa ng humanitarian. Not for the views, but for humanity. Mga hypocrite kayo. Basher, pasok. Hindi mo ako kaya. Ang katulong po namin dito, si Mayor Jesus Ladaran ng Ramon, Isabela. Yan, ulit ko po, ito po ang mga ipamimigay bukas, ang napakaraming salamin. At meron po silang mga baong doktor, ayan po ang mga machine. Ayan. Ito po ay setup para sa Grand Humanitarian bukas. Yan si FLM together with Mayor Jesus Ladaran po ng Ramon Isabela. Yes. Sir FLM, correct me if I'm wrong, this is only the preparation for day 1, right? Yes, this is only the preparation for day 1. You know, the very reason why I am here is because of my kinakapatid, Attorney Cherry Marie Ladaran Salvador. Yes. Supposed to be, I am in southern part of Luzon and onward to Visayas and Mindanao. But, you know, when she called me and told me that, you know, Francis, you belong here in Ramon. And the people of Ramon is also Filipino. And we think they deserve whatever the ordinary citizen receive
from your foundation. So you better come here. So sa totoo lang, kaya ako nandito dahil yung initiative ng local government unit at ng kinakapatid ko na mabigyan ng hindi man karampatang tugon, kundi, you know, she wanted, and of course the LGU wanted the people of Ramon become productive. So how they can become productive kung malabo mata nila? Tama naman. Kaya nandito ako, hindi para pagsilbihan yung isa, kundi lahat na. Ha? Yan ay dahil sa sinserong inisyatibo ng kinakapatid ko, ni si Atty. Cherry Marie Ladaran, at of course, yung municipal mayor at ng buong LGU. Okay. Yun. Kaya yung iba na mga hypocrite bukas tatamahan kayo sa akin. Why? I'm gonna show you the true face of humanity. Hindi kung sino yung sikat, doon kayo, mga boploks. Ang ating pambutihing mayor ng Ramon Isabela, si Mayor Jesus Ladaran. Actions speak louder than words. Hindi nagsasalita yung nito ko, but actions speak louder than words. See that? Gaanong karaming mga pilay, lumpo, paralisado, na walang capacity bumili ng wheelchair ang mabibigyan ng libreng wheelchair. Ayan pa ang mga wheelchair. Karaming mga visually impaired, hindi isa, kundi lahat na. Pati yung mga karating bayan na malabo mata, pwede pinunta rito, magpa-register pa ng Oh, may mga ayuda pa tayo sa sa lahat ng mga sanggol ng sa mga needy. May mga regalo. Ito pa, yung mga estudyante na nahihirap. Yes. Na matatalino. Ayan. Hindi ako ng isang estudyante na karapat-dapat para mabigyan ng libreng smartphone. At kapag ako'y pinagpala pa ng Diyos mamayang gabi, mamimigay din ako ng cash. Either magpaulan ako ng cash o iabot ko isa-isa. Pero minsan gusto ko yung nagkakagulo, hinahagis ko. Tingko, doon sa mga basher na hypocrite. Tomorrow, you will see the true face of humanity. Basher mo. Ito po, no? Ano na? Wala kayong ginagawa kundi mangbabash ng mga taong gumagawa ng mga paraan para makatulong sa kapwa. Ay, Tiwakal na kayo. Bobo, mamamatay ka na iinggit sa akin. Yung mga nainggit sa akin sa kurmahan ko, ano ngayon? Wala kasi kayo. Aba, dahil mong viewers mo, kailan? Panawagan ko lang, masasabi ko lang, dyan sa mga hypocrite na vlogger. Okay. This is, tomorrow, huwag kayo mawawala because I'll show you the true face of humanity. The true face of kindness. Yes? Hindi yung karamihan kasi sa atin. Karamihan sa atin, yung sikat, doon sila pumupunta. Ang tingin ko sa inyo, kupal. Wala kayong ika nga, wala kayong bahid sa sarili niyong katawan. Nakikisakay kayo sa kasikatan ng iba. Okay? Hindi worth it, di ba? Okay? Hindi worth it. Huwag kayong mag-alala. Tingnan nyo, binababa na yung mga wheelchair. Binubuksan nyo. Ito pa, mga bashers. Andito kami, mamimigay kami ng mga salamin, mga wheelchair, mga cellphone, ano pa. Ayun, pwede na kayo magsumbong sa NBI, pwede na kayo magsumbong sa polis. Saan pa ba? Sa Insurance Commission? Mga hinayo pa kayo. Baka naman pagbibintangan nyo kami. Kami ang pumatay kay Rizal at kay Magdalene, kay Lapu-Lapu. Pinasasalamatan ko ang Simay de Esperanza Foundation at ang Filipino Family Club International. Alright.